Welcome to Donmar TV News Channel. Guys, pag-uusapan natin itong bagong balita ng PTV na si Bongo, Senator Bongo, ay i-confirm na si Bongbong Marcos at saka si Pangulong Duterte ay nagkita nga sa Malacanang. Okay? Kasi the other week, may lumabas kasi na mga larawan ni na Bongbong Marcos at Pangulong Duterte na nagkatabi sila. Kinonfirm din yan ni Sandro Marcos na hindi yun fake na photo na inedit lang. So totoo talaga yun. So ngayon, pakinggan natin si Senator Bongo sa kanyang mga detalye regarding on what happened sa Malacanang. Okay, let's see the video. Kinumpirma ni Senator Christopher Bongo at ng Malacanang na nagkausap na si Pangulong Rodrigo Duterte at Presidential Candidate Bongbong Marcos. Samantala, matapang namang hinarap ni Presidential Candidate Ping Lacson ang paglaglag sa kanya ng Partidong Reforma para lamang suportahan ang ibang kandidato. Ang iba pang aktibidad at presidential candidates alamin sa detalye ni Luisa Erispe. Rise and shine, Luisa. Nakapulong na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Presidential Candidate Bongbong Marcos. Kapwa kinumpirma yan mismo ng Malacanang at ni Senator Christopher Bongo. Kinuwento rin ni Go ang mga napag-usapan ng dalawa. Medyo matagal-tagal ngayon at talagang ganado yung Pangulo. Narinig niyo yun ha? Medyo matagal-tagal ang kanilang pinag-usapan at ganadong-ganado ang presidente na nakipag-usap kay Bongbong Marcos. Galing yan sa kaibigan ni Pangulong Duterte, legit na kaibigan ni Pangulong Duterte na si Senator Bongo. Magkwento, I think about 80% ng discussion ay more on si Presidente pong nagsasalita. 80% more on ang pinag-usapan nila yung mga conversation ng Pangulong Duterte at Bongbong Marcos. 80% niyan ay salita ni Duterte. Okay. Isa ng mga konting payo, itong mga ginawa niya para sa ating bayan ay sana po ipagpatuloy ng kung sino man po yung maging... Yan. Klarong-klaro. Sa pagkikita ni Bongbong Marcos at Pangulong Duterte sa Malacanang, pinayuhan ni Pangulong Duterte na sana kapag ikaw na ang presidente sa Pilipinas ay ipagpatuloy yung mga magagandang programa. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. At sana naman Bongbong Marcos ipagpatuloy mo talaga yung mga nagawa ni Pangulong Duterte kasi kawawa ang bayan natin kapag ma-stop yung mga magagandang programa na naibigay na ni Pangulong Duterte. So this is a good news to the BBM supporters, mga DDS, na hindi tayo mawalan ng pag-asa na meron palang magpapatuloy sa mga nagawa na mabubuting proyekto ni Pangulong Duterte. Sunod na Pangulo. Dagdag pa ni Senator Go, ang pulong ng Pangulo kasama si Marcos ay isa sa naging hudyat upang i-endorso ng PDP laban Kusiwing ang dating senador. Okay. Dahil sa pangyayari na nagkita itong dalawa, this triggers the PDP laban, kinonfirm ng PDP laban na talagang susuportahan na nila si Bongbong Marcos. Kasi yung mga taga-PDP laban, naghihintay lang yan kay Pangulong Duterte. Okay? Hindi naman basta-basta mag-i-endorso ang PDP laban kapag hindi under the supervision of Pangulong Duterte. So, ganyan kalaki ang respeto ng PDP laban kay Pangulong Duterte. Naghihintay lang yan sila. Okay? So, I think ang PDP laban is so very happy sa kanilang endorsement. Kasi ito ay hindi lang desisyon ng partido, kundi desisyon rin ito kay Pangulong Duterte. So mabuhay talaga ang BBM at mga DDS na supporters
talagang tuloy-tuloy na ang panalo nito. Samantala, formal na ring inanunsyo ng National Unity Party na inendorso na nila ang kandidatura ni Marcos. Today, I officially announce my resignation. Ito naman, itong problema naman ni Ping Lacson, bumitiw siya sa kanyang partido ni na Alvarez. Dahil raw, itong si Ping Lacson, as per Ping Lacson, ngayon lang to binalita hiningan siya ng 800 million na hindi naman kaya niyang ibigay. He cannot produce 800 million. Yan ang sabi ni Ping Lacson. So ang ginawa niya, bumitiw na lang siya sa kanyang partido at nag-run bilang isang independent candidate. Okay? So panoorin natin ang buong detalye dito. As chairman and member of Partido ng Democratic Ayan kinonfirm na yan ni Ping Lacson na bumitiw na siya sa kanyang partido. Reforma, which effectively makes me an independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections. Buong tapang na hinarap ni Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson ang paglaglag sa kanya ng mismo nitong partido. Kasi ganito ang nangyari, guys. Itong si Alvarez, partido ni Ping Lacson, ang sinuportahan bilang presidente ay si Leni Robredo. Malaking sampal ito kay Ping Lacson. Kaya si Ping Lacson naman, for delikadesa, bumitiw na lang siya sa kanyang partido. Okay? So, ganun. In that simple term na logic, ganun ang mga nangyari. Then, lumabas yung mga detalye na kaya pala hindi prinsipyo yung ginawa kay Alvarez, no? Kasi kung prinsipyo, if we base it on the survey ng mga presidential aspirants, ba't ka man lilipat? Kasi may mga news na lumipat raw itong si Alvarez kasi kulelat raw si Ping Lacson sa survey, kaya lumipat siya kay Leni Robredo. Pero if you will try to understand the situation, ito rin naman si Leni Robredo ay kulelat rin sa survey. So, hindi yan ang dahilan bakit lumipat si Pantaleon Alvarez kay Leni Robredo. The real reason raw, ang sabi ni Ping Lacson, is because hiningan raw siya ng 800 million which he answered na hindi niya mapoproduce ang 800 million. So, without any discussion, na bigla na lang ito si Ping Lacson na bumaliktad na kumampi kay Leni Robredo itong si Pantaleon Alvarez. Ito namang si Ping Lacson nagbitiw agad sa kanilang partido. Sa kalagitnaan ng 90-day campaign period, ani Lacson, bilang dating sundalo at pulis, mananatili siyang matatag hanggang matapos ang sinimulang laban kahit pa isa na siya ngayong independent candidate. Ayon kay Lacson, matagal na By the way guys, ito ay Partidong Reforma. Okay? Itong nararamdaman pero nananatili siyang tahimik ukol rito. Sa General Santos City nag-ikot. Sabi rin ni Lacson guys na hindi raw siya nagtanim ng galit sa nangyari. Ganyan talaga ang politika. Hiningan siya ng 800 million, hindi niya na-produce, so nilaglag siya. Ang tambalang Lacson Soto kahapon. Ilang oras lamang matapos ang press conference No, ayan. Yung nasa right ni Robredo, no? Yung nakaputi, yan si Pantaleon Alvarez. Officially endorses Leni Robredo. Ni Lacson, inanunsyo ni Partido Reforma President Pantaleon Alvarez. Grabe talaga yung mga politiko guys, yung iba. Walang what do you call that, prinsipyo sa kanilang pagtakbo. Takbo lang ng takbo, walang prinsipyo. Na si Vice President Leni Robredo ang susuportahan nilang kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon. Ito namang si Robredo, tuwang-tuwa naman. Kasi at least merong, hindi naman para sa akin, walang epekto si Alvarez na nag-endorso kay Leni Robredo. Sino naman yan si Alvarez? Sirang-sira rin naman yan sa
sa Pilipinas when it comes to, kasi alay ito ni Duterte noon, di ba? Oh. I think Pantaleon Alvarez is part of the cabinet members ni Pangulong Duterte. Correct me if I'm wrong, pero I think dating kasamahan ito ni Pangulong Duterte, no? Na mas sisiguro ko talaga na wala itong prinsipyo na pagkatao. Kahit sinong kandidato pwedeng kakampihan nito. Basta lang na kung saan yung matamis na bubblegum, doon siya. Sinabi naman ni Robredo na bagaman kita ang malakas na suporta sa kanya ngayong kampanya, malaking bagay pa rin anya ang mga ganitong pag-endorso. Ang suporta galing sa local officials. Tuwang-tuwa. Everything else becomes easier. Sa smile. Talagang sobrang laking headway ito. Sobrang laking... Akala mo naman, Robredo, na malaking epekto ito. Hindi, walang epekto yan. Boost in our campaign that we're getting the support of this part of Davao. Nag-ikot naman kahapon sa Davao del Sur at del Norte si Robredo. Muling sinuyo ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga Bulakenyo. Mga bayan ng Pulilan, Kalumpit, Hagonoy at Malolos ang kanilang inikot. Ayon kay Mayor Isko, ayan, Mayor Isko, tuloy-tuloy lang ang pangumpanya kahit kulelat ka na. mas mainit ang pagtanggap sa kanya ngayon ng mga tao kumpara noong 2016 national elections kung kailan siya tumakbo sa pagkasenador. Bilib naman si Isko sa katapangan ni Senator Lacson na kahit iniwan ng partido ay itutuloy ang laban. Sapagkat si Senator Ping Lacson is... ito talagang si Mayor Isko, talagang magaling mambola. Sabi nga ni Rodante Marcoleta, yang mga pambobola ni Isko Moreno kay Pangulong Duterte, lumalabas lang yan sa ilong mo. an asset of our country. Good luck. And, you know, and... tingnan mo yung ilong mo, Mayor Isko. Plastic mo. May God continue to guide and bless Senator Ping Lacson. Lagi mong God first, God first. Ayaw mo ngang sumusuporta ng magsuporta ng unity. And unity is God. That's what God wants us to do. Not to be united. Sabi mo pa, God first. Deep inside, as a candidate, masakit yung nangyari sa kanya. Luisa Erispe, para sa bayan. So, ayun na nga guys. So, talagang ganyan ang politika. May plus, may minus. Okay? Ganyan tayo linalaro ng mga politikong ito. Ganyan talaga ang politiko guys. So, vote wisely, vote the candidate na mayroong mga prinsipyo na pinanindigan nila ang kanilang mga paniniwala na ang bansa natin ay uunlad. Walang iba yan kundi si BBM at Sara yun. Okay? Walang maraming sinasabi kundi nanangumpanya lang ng matino, walang paninira. Okay? Makikita mo naman eh. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood natin sa ating vlog. Subscribe to my channel, Donmar TV YouTube channel. You subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest videos. And by the way, sa mga viewers ko sa Facebook, okay, hindi lahat ng mga videos ko ay pinost ko sa Facebook. There are also videos na exclusively only in YouTube makikita. So yung mga subscribers and followers ko sa Facebook, I am asking you to subscribe to my channel in YouTube so that you will also be updated sa videos na hindi natin in-upload sa Facebook. So like and share this video. Ikalat natin ito sa ating mga kaibigan at sa mga BBM supporters. So hanggang dito na lang at always mag-ingat kayo, choose, vote wisely. Have a great day everyone.